Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Kinausap ni Yahweh ang Diyos ng Israel si Jeremias at sinabi, "Isulat mo sa isang aklat ang lahat ng sinabi ko sa iyo. Ito ang sabi ni Yahweh sa kanyang bayan, wala ng lunas ang iyong sakit, malala na ang iyong sugat. Walang mag-aalaga sa iyo, walang kagamutan sa iyong sugat. Wala ka ng pag-asang gumaling pa. Nilimot ka na ng lahat mong mangingibig. Wala na silang malasakit sa iyo. Sinaktan kita gaya ng isang kaaway. Buong lupit kitang pinarusahan, sapagkat matindi ang iyong kasamaan at napakarami mong kasalanan. Huwag ka nang umiyak dahil sa iyong sakit. Wala ng lunas ang sugat mo. Ginawa ko ito sa iyo sapagkat matindi ang iyong kasamaan at napakarami mong kasalanan. Sinabi pa ni Yahweh, muli kong ibabalik ang kasaganaan sa lipi ni Jacob. Kahahabagan ko ang buong sambahayan niya. Ang lungsod na winasak ay muling itatayo, at muling itatayo ang bawat gusali. Ang mga tao roon ay aawit ng pasasalamat at magkakaingay sa kagalakan. Sila'y aking pararamihin. Pararangalan ko sila at wala nang hahamak sa kanila. Ibabalik ko ang kanilang dating kapangyarihan at sila'y magiging matatag sa aking harapan. Paparusahan ko ang lahat ng mga api sa kanila. Lilitaw ang isang pinuno na mula rin sa kanila. Aanyayahan ko siya, kaya siya na may lalapit sa akin, sapagkat walang mangangahas na lumapit sa akin kung hindi inanyayahan. Sila'y magiging bayan ko at ako ang kanilang magiging Diyos. Ito ang sabi ni Yahweh. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang mga alagad at pinauna sa kabilang ibayo. Samantala, pinauwi naman niya ang mga tao. Matapos niyang paalisin ang mga ito, mag-isa siyang umakyat sa bundok upang manalangin. Nag-iisa siyang inabutan doon ng gabi. Samantala, ang bangka ay nasa laot na, ngunit sinasalpok ito ng mga alon dahil pasalungat ito sa hangin. Nang madaling araw na'y sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Kinilabutan sa takot ang mga alagad nang makita nilang may lumalakad sa ibabaw ng tubig. "Multo!" sigaw nila. Ngunit nagsalita agad si Jesus at sinabi sa kanila, "Huwag kayong matakot. Ako ito." Sinabi ni Pedro, "Panginoon, kung talagang ikaw nga yan, hayaan mong ako'y pumunta sa iyong kinaroroonan diyan sa ibabaw ng tubig." Sumagot siya, "Halika." Mula sa bangka ay lumakad si Pedro sa ibabaw ng tubig papunta kay Jesus. Ngunit nang mapansin niya
na malakas ang hangin, siya'y natakot at nagsimulang lumubog. "Panginoon, sagipin ninyo ako!" sigaw niya. Agad siyang inabot ni Jesus. "Bakit ka nag-alinlangan? Napakaliit ng iyong pananampalataya," sabi niya kay Pedro. Pagkasakay nila sa bangka, tumigil ang hangin at sinamba siya ng mga nasa bangka. "Tunay nga pong kayo ang anak ng Diyos," sabi nila. Tumawid sila sa lawa at dumating sila sa baybayin ng Genesaret. Si Jesus ay nakilala ng mga taga roon at agad nilang ipinamalita ang kanyang pagdating. Kaya't dinala ng mga tao ang lahat ng may sakit sa buong lupaing iyon. Hiniling nila kay Jesus na mahawakan man lamang ng mga may sakit ang laylayan ng kanyang damit. At ang lahat ng gumawa nito ay nagsigaling. Pagkatapos, lumapit kay Jesus ang ilang Pariseyo at mga tagapagturo ng kautusan na galing sa Jerusalem, at siya'y tinanong nila, "Bakit nilalabag ng mga alagad mo ang mga katuroang minana natin sa ating mga ninuno? Kumakain sila nang hindi muna naghuhugas ng kamay ayon sa paraang ipinag-uutos." Pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila, "Pakinggan ninyo at unawain ang aking sasabihin. Ang lumalabas sa bibig ng tao, hindi ang pumapasok ang siyang nagpaparumi sa kanya sa paningin ng Diyos." Pagkatapos, lumapit naman ang mga alagad at sinabi sa kanya, "Hindi po ba ninyo alam na nasaktan ang mga Pariseo sa sinabi ninyo?" Sumagot siya, "Ang bawat halamang hindi itinanim ng aking Ama na nasa langit ay bubunutin. Hayaan ninyo sila. Sila'y mga bulag na taga-akay ng mga bulag. At kapag bulag ang umakay sa kapwa bulag, pareho silang mahuhulog sa hukay." Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Immediately, Jesus made the disciples get into the boat and go on ahead of him to the other side, while he dismissed the crowd. After he had dismissed them, he went up on a mountainside by himself to pray. When evening came, he was there alone. But the boat was already a considerable distance from land, buffeted by the waves because the wind was against it. During the fourth watch of the night, Jesus went out to them, walking on the lake. When the disciples saw him walking on the lake, they were terrified. "It's a ghost!" They said, and cried out in fear. Jesus immediately said to them, "Take courage, it is I! Don't be afraid!" Lord,
If it is you, Peter replied, tell me to come to you on the water! Come! he said. Then Peter got down out of the boat, walked on the water, and came toward Jesus. But when he saw the wind, he was afraid, Ah! and beginning to sink, cried out, Lord, save me! Immediately Jesus reached out his hand and caught him. Oh! You have little faith! He said, Why did you doubt? and when they climbed into the boat, the wind died down. And those who were in the boat worshipped him, saying, Truly, you are the Son of God. When they had crossed over, they landed at Gennesaret. And when the men of that place recognized Jesus, they sent word to all the surrounding country. People brought all their sick to him and begged him to let the sick just touch the edge of his cloak. And all who touched him were healed. Then some Pharisees and teachers of the law came to Jesus from Jerusalem and asked, Why do your disciples break the tradition of the elders? They don't wash their hands before they eat. Jesus called the crowd to him and said, Listen and understand. What goes into a man's mouth does not make him unclean. But what comes out of his mouth, that is what makes him unclean. Then the disciples came to him and asked. Do you know that the Pharisees were offended when they heard this? He replied, Every plant that my heavenly Father has not planted will be pulled up by the roots. Leave them. They are blind guides. If a blind man leads a blind man, both will fall into a pit.